Minsan talaga, may mga adventure ka nung bata ka na hindi mo makakalimutan. Mga excursion o lakbay sa malalayong lugar kung saan walang ingay at distraction ng lungsod. Sa episode ngayong gabi, ngayong Halloween, maririnig natin ang adventure ni Jen at ng kanyang ex-boyfriend sa isang parte ng Iloilo. Pakinggan maigi ang bawat parte ng kwento dahil maraming nangyari sa kanya na mapagkukunan mo ng aral. Alam ko kadalasan di ako naglalagay ng music or sound effect sa mga kwento, pero sa kwento ngayong gabi, di ko matiis na lagyan dahil sa pagkwento ni Jen. Nagsisimula ang kwento ng parang sa Odyssey ni Homer. May mahabang kwento sa loob ng isang kwento. Enjoy. So tonight, ang ating mga guest ay mag-asawa. At meron silang ikakwento sa atin. Ang bungad nga sa akin ni Sir Ice at si Miss Jen ang guest natin tonight. Ang bungad sa akin ni Sir Ice, naalala niyo yung kwento sa Shake, Rattle, and Roll na parang kay Manilyn Reynes? Parang ganun daw. So, Sir Ice and Miss Jen, salamat po at i-share niyo ang kwento niyo sa amin dahil na-excite kami. Ako na-excite na ako. Good evening. Yes, good evening. Oh. Sabi ni Mrs., hindi daw ako yung naka-experience kaya wag daw masyado akong bibo. Sabi niya, wag akong epal. Pero sige, ganito. Si Mrs., we are both Ilonggo. Pareho kaming Ilonggo ni Mrs. Okay. So minsan may mga gagamitin kaming words na uniquely Ilonggo or minsan may punto. So pasensya muna sa mga listeners. Pabayaan mo sila. Matuto sila. Matuto sila. Oo. Saan po nagsimula? Oo. Nung nagkuhan kami, yung medyo nagkakaigihan, this happened sa Boracay. Simulan muna tayo sa pre-story. Intro ng pre-story. Oh. Yes. Si Mrs. ko, I met her sa Boracay. Okay. Syempre, may apartment. Tapos doon ako nag-base at that time sa work ko. Medyo nagkaigihan, nagkagustuhan. Bilang lalaki, sabi po, what happens in Boracay stays in Boracay, siyempre, di ba? Okay. So, ang sabi ko sa kanya, baka po gusto mong to have a couple of drinks. Pero doon na tayo sa apartment ko kasi ako lang naman mag-isa doon. Pumayag siya, pumayag. Sabi ko, naku, siyempre, pag may alak, may balak. Alam na. Pero pumayag. Sorry, Miss Jen, natatawa ako. We are both of legal age din. Yes, of course. No, legal age kami pareho. So, tsaka, wag kang magtawa. With consent. Yes, oo. So, pumunta kami sa apartment ko. Ang plano ko kasi, aside, hindi ako nainom. I don't drink. Okay. Pero with this special occasion, dahil may chika babe kang kasama at may balak, siyempre, dapat may konting tama ng spirit. Oo. Ang plano ko was to start up parang sharing of horror stories. Okay. Kasi may mga personal experience din ako on my own. Ang target ko talaga is to make her feel may konting afraid para matakot na siyang umuwi sa apartment niya. Doon na siya matulog sa akin. Siyempre, alam sa natin yun. Pero nung nagkwento ako sa mga experience ko, okay, nakikinig naman siya. Medyo naramdaman ko na nakuha naman siya. Sabi niya sa akin, sige, ako naman magkukwento. Medyo natiklop si kuya sa kwento niya. Kasi ang nangyari, walang binatbat yung kwento ko sa kwento niya. Si Mrs. hindi siya yung maboka kagaya ko. Hindi siya yung, ang tawag doon sa Ilonggo namin, yung historiador. Yung kapag inuman session, yung bida-bida, yung ganon. Hindi, ako yung ganon. Siya yung tipong tahimik lang, makikinig at kakain ng pulutan siguro. Okay. Sige, ikaw na. Kailan to sir, magtanong ka lang ng question, sir, kasi ang gusto niya mangyari.
Ang gusto niya daw mangyari, hindi ako makikialam. Oh. Para kasi ayaw niya na sabihin na parang ako yung nakaranas na experience eh. Gusto niya from her Sige. candid. So kapag may tanong po kayo, feel free. Sige po. So, sige po. Anong year nagsimula? Simula tayo sa what year? This started nung nagde-date kami ng ex-boyfriend ko. Alam niya ni Sir Ice? Alam ni Sir Ice yung ex-boyfriend na yan? Opo. That was... Hindi ako seloso, okay lang. Okay. sorry, Miss Jen. Okay. Dami mong pasakal. Yes, tumahimik ko nga. That was year 1997 yata. Graduating ako noon sa college. So, syempre, part ng date namin, gusto namin yung parang maiba naman. So, nag-decide kami na sa mga bundok kami pupunta or isa-isang place. Yes. Na hindi mga bundok, sa isang place lang na medyo bulubundukin. Okay. Excursion, nature tripping. Dalawa lang kami nag-decide noon. Okay. At that time, dating classes kayo? nag-cut class ako. Nag-cut class ako at that time. Tapos, from Iloilo City, kasi sa Iloilo City yung school namin. Okay. So, from Iloilo City, yung place na yan is mga sobra 1 hour, sobrang 1 hour ride. Okay. Yung travel, papunta doon sa town na yon, sa municipality na yon. Miss Jen, pwede mo sabihin, pero kakat ko. Promise. Gusto ko lang malaman. Sa Iloilo. So ngayon, nag-commute kami. Jeep yung sinakyan namin from Haro Plaza. Yung Haro is one of the districts dito sa Iloilo City. Going there to... So, ayun, sabi ko, wow, thrilled ako kasi syempre pupunta kami sa mga bundok, sa bundok. Ayun. Pero hindi namin alam kung ano yung dadatnan namin doon. Basta pagkaalam namin, may dam doon kaming madadaanan. Okay. So I forgot the name of the dam, basta nasa sa Iloilo. So akala ko, alam ng ex ko yon, yung pupuntahan namin. Sabihin mo na lang yung pangalan ni Martin. So, para may galit eh. Para may galit si Sir Ice, pero okay lang yung ex, sir. Okay lang. Pero sige, okay lang, Miss Jen. Kung anong mas madali sa'yo. Martin, sabihin mo si Martin. Ini-istorbo mo ako. Oo, sandali lang. Oo, ngayon, ini-imagine ko kasi yung isa-isa yung mga nangyari. Oo. So hindi niya alam, walang alam si Martin tungkol doon sa pupuntahan niyo. Wala. Oo, pero may kakilala daw siya na yung lolo niya is from... Pero hindi naman niya alam actually kung saan yun. Tatawagan niya na lang siguro sana yun. Kaya lang parang iba yung napuntahan naming lugar pala. So nung nasa jeep kami, nagtataka ako. Sabi ko, ano kayang kadadatnan namin doon? So while riding, may mga nakasabay kaming pasero, of course. Puno yun. Puno yung jeep. May na-notice akong may isang matandang babae at saka may kasamang batang lalaki. Yung batang lalaki nasa 4 or 5 years old yata yung age. Tapos nung nandun na kami mismo kung saan yung drop-off sa terminal, may sasakyan pa pala kaming tricycle. Okay. Papunta doon sa bungad ng dam. Sabi ko, akala ko ba, diretso na tong jeep na to, yun pala hindi pa rin. Ibig sabihin, talagang medyo liblib pa yung lugar. Yung pupuntahan na. Sabi ko, bakit ito yung naisipan tong ni Martin na to na pupuntahan? Pero anyway, kasi dam nga eh. Tingnan natin, kasi dam nga daw, yun ang source ng tubig, isa sa mga sources ng tubig dito sa... So nung nandun na kami, nasa tricycle, still, magkaano pa rin kami. Magkasama pa rin kami ng maglolang yun. Okay. Pero hindi ko siya pinapansin. Hindi ko sila... I don't mind kasi parang wala talaga akong pakiramdam siguro that time. Yes. Hindi ko iniisip na, may mga masasamang ano pala dito. May mga masasamang nilalang na ganito or whatever. Okay. Hindi ko talaga naisip yung ganun. So nagtaka ako nung bumaba kami. Siyempre, bumaba na din sila. Naglalakad-lakad na kami. At medyo
medyo palapit na sa amin habang naglalakad kami doon sa bungad ng dam. Oo. Palapit na rin yung maglola sa Okay. amin. Oo. O, edi tinanong niya ako. Mm-mm. O, Day, sabi niya sa akin, saan kayo pupunta? Mm-mm. Sabi namin, maglalakad-lakad lang kami. Ibig sabihin, mag-hike-hiking lang kami, ganito. Mm-mm. Parang yun lang yung trip namin ngayon eh. Mm-mm. Pero syempre hindi yun ang sinabi namin. Sabi lang namin, magtitingin-tingin lang kami kasi gusto namin makita yung mga bundok, yung river sa dam na yun. Sabi niya, okay. So tumimik yung matanda, yung si Lola. Mm-mm. Habang nalalakad kami, parang hindi siya mapakali. Tinanong niya ulit ako. Mm-mm. Sabi niya, alam nyo, malapit lang yung sa amin. Yung may patag lang. Patag lang din yun sa amin. Tsaka malapit lang. Sabi namin, talaga? Kaya lang sige lang. Kasi gusto rin namin mapag-isa eh. Kasi syempre date nga namin, di ba? Oo nga. Tapos may makakasama pa kaming maglola. Ano ba yan? Oo, edi ayoko naman sanang sabihin na yung gusto kong sabihin, pero parang nagpasabi na siguro kami na muna yung magde-decide kung saan kami pupunta. Kung sakali naman madadaanan namin yung sa inyo, edi okay kung makita ka namin. Pero hindi, akala namin habang naglalakad kami doon from the bungad, parang bumaba kami doon sa river. Okay. So talagang may dinaanan na kami na unang river na yon, unang ilog. Okay. So sabi ko, mapapadaan tayo dito sa ilog, galing doon sa bungad. Parang ang lapit-lapit lang, ilog na agad. So tuloy-tuloy yung lakad namin, walang direksyon. Oo, talagang kung saan nyo lang na-tripan pumunta. Kung sumakay kami ng 7 o'clock ng umaga yata, dumating kami doon mga alas 9. Yung doon sa bungad ng Bungad ng niya. dam. Oo. Tapos, so I started to count na alas 9 kami nag-start maglakad-lakad doon. Oh my God. Sabi ko, na-notice ko na, sabi ko, parang ang layo nito ng nilalakad nating river. Wala pa tayong makikitang pupuntahan. So we decided na may nakita kaming path paakyat. Kasi yung bundok na yon na dinaanan namin, hindi naman ganun kataas. Parang hill lang siya. Okay. Kayang-kaya. Oo, kayang-kaya talagang lakbayin. So, while naglalakad kami, paakyat, akala namin nawala na yung maglola. All of a sudden, napansin ko, sabi ko parang parehas yata yung direksyon ng nilakad. Nakasunod sila sa inyo? Nakasunod sila sa amin. Kasi nawala na sila sa namin sa likod namin. Kasi gusto nga namin mapag-isa kasi date nga namin, di ba? Oo. Lola na to, hindi ko talaga inisip kung kung may masamang pakay or what. Kasi parang tinitingnan ko naman parang normal na tao naman yung hitsura nila eh. Taga-bukid lang. Parang taga doon lang talaga. At saka sanay na sanay sila maglakad kasi na-notice ko parang maliwala lang sa kanila yung mga dinadaanan namin. Kami naman kasi ng ex kong yun, we prepared food sa aming bag, sa backpack namin. We prepared food. We prepared, even may kutsilyo kaming dala. Okay. Oo. At saka gunting. At saka may mga cutouts kami ng mga tali na may color. Parang hindi naman ribbon, pero parang, yung parang, basta, tali. Ano nga yun? Yung strings na yun. Alam mo, hindi naman kami ganun kagaling sa mga kasi parang alam namin mawawala kami. Okay. Iniisip lang namin, magtatali kami sa mga... Sa puno. Sa puno. Tatandaan namin yung mga yun. Dinaanan nyo. Oo. Sa dinaanan namin. Oh my God. So, syempre, trinay namin na, tatalian namin to para makita namin kung saan kami, saan yung babalikan namin. Just in case. So, syempre, wala pang thrill nun kasi wala pa kaming
wala pa, normal pa yung mga nararamdaman namin. O sige, yung mga utak namin, yun lang yung mga hanggang doon lang sa mga tali-tali na yun, Yes, na oo, palatandaan, oo. babaw, no? Yun ang talagang inisip namin. Oo. So anyways, kulang pa pala yung preparation namin. Oo. Oo, kulang na kulang. So habang naglalakad pala kami, yung lola hindi naman ulit magpakali. Talagang kinausap niya ako. Baka gusto mo talagang pumasok doon sa place namin. Baka gusto niyong sumama. Maganda dun sa amin tahimik, napatag naman, hindi naman siya yung mataas na na bundok na aakyatin. Sabi namin, nagtinginan lang kami ng kasama ko. Oo. So, parang wala naman kasi kami talagang puntahan. Oo. Parang napasama kami sa direksyon nila kung Nila. saan. Oo. Oo, kung saan kami pupunta. Doon din sa papuntahan nila. Oo. May bahay daw kasi sila doon. Okay. Okay. So, umaga yun. So, habang naglalakad kami, sabi ko, 10:00 na. Parang Oo. hindi pa tayo nakakarating doon. So, ang nadaanan namin is the first river at the first hill. So habang naglalakad kami, may mga nakakasalubong pa kaming mga tao. Okay. Oo. Kabilang So, direksyon ng lakad, meaning against you yung lakad, meaning palayo kung saan kayo papunta. Oo. Oo. Doon lang kami focus sa alam mo naman, nagsa-sightseeing kami. Yes, Tapos doon kami, syempre, kumbaga napapasama na kami pala doon sa naglalakad na maglola. So anyways, sabi ko, okay naman dito, ang ganda. Kasi may mga puno, syempre, anong ina-expect mo sa isang hill? O diba? Maganda, fresh yung hangin, unlike dito sa city. Ibang-iba, tahimik, maingay kasi doon sa syudad. Maraming mga sasakyan. Doon kami lang. Mga nakakasalubong namin, akala ko mga typical lang na nakatira doon. Sabi ko, oy, okay to Kasi yung mga kubo na nakatira doon, hindi naman ganun kadami. So hindi ako Okay. nagtaka. Oo. Hindi lang ako wise, hindi ako nagtaka. So ganun. So habang naglalakad kami, na-notice ko, pababa na naman kami from the hill na The hill, yan. yes, oo. Oo. Bumaba kami, sabi ko, wala pa pala dito yung bahay niyo. Wala pa doon pa sa unahan, malapit na. Pwede tinignan ko yung oras ko. Oo. Sabi ko parang may nakita na naman akong isang ilog. Doon kami Okay. bumaba. Oo. Okay, yung ibig mong sabihin lang, dadaan pa tayo sa ilog na Oo. yan. Oo. Sabi niya, oo, okay dito. Kasi maganda talaga yung batis, yung ilog. Maganda. Tapos may mga nakikita akong yung mga kalabaw na syempre ginagamit yun siguro ng mga doon, nagfa-farming. May mga konti akong taong nakikita, pero hindi ganun kadami. Yes. So okay, still hindi ako nagtaka. Akala ko normal lang din kasi normal lang din yung pakiramdam ko at saka naive siguro. Parang walang pakialam nun kasi syempre that time siguro nasa 19 years old ako. Nanonotice ko na lang talagang napapasama na kami doon sa maglolang yun. Lakad ni Lola. So talagang naglakad na naman kami sa ilog. Yung lalim ng ilog siguro yung pinakamalalim that time is below the knee. Okay. Below the knee yung tubig. So nag-enjoy kami kasi wala yung mga ilog na yon doon sa syudad kung saan kami doon kami nakatira. So habang naglalakad kami, ini-enjoy namin yung sceneries. Tapos akala namin malapit na kami sa bahay nila. Yun pala, may aakyatin na naman kaming isang hill. Oo. Sabi ko, oops, second hill na to Sabi ko, bakit parang ang layo nung sa inyo? Ako, nakakaloka talaga. Sabi ko, Mga anong oras na yun? Mga 12:00 na, ganun? Hindi pa kami oo, kasi basta between nag-start kaming maglakad 9:00. 9, oo. Oo, 9:00. So nanonotice na lang namin pasado na 10. Oo. Pasado na 11. Sabi ko magtatanghali na. Oo. Actually, nung umakyat kami sa second na hill, Oo. ganun din kalayo yung nilakad namin.
sa gaya ng sa unang hill na dinaanan namin. Kasi ang masakit na yung ko, yung paa ko sa kakalakad, hindi ako sanay sa ganun. Oo. Tapos, na-notice ko na naman, ulit, may third na river na naman, pababa kami doon. Sabi ko, hala, parang wala na yata itong katapusan yung nilalakad namin. Pang-3 ilog na. Sabi niya, malapit na yung sa kanila. Oh my God. So ngayon, naubos na yung mga pangtali namin sa mga kahoy. Para pabalik no? Oo. Wala na talaga. So medyo gubat-gubat na. Medyo gubat-gubat yung sa hill. Oo, syempre. Oo. Kung hindi ka taga doon, hindi mo talaga alam kung paano ka makakabalik. Yes, kung ako mag-i-imagine. Oo. Ngayon, nung nasa third na ilog na, may aakyatin na lang daw kaming isang hill. So, tatlong ilog, 3 hill. Yes. Ang aming pinuntahan. So paakyat na kami sa third na hill. Sa third na hill. Nandun pa lang kami sa baba. Sa ilog pa lang kami. May tumawag na sa kanya. Parang narinig ko, Day, ang tagal niyo Sabi ng lalaki, siguro asawa niya kasi lolo din. Mag-asawa sila siguro. Sabi niya, oo. Itong mga nakasalubong namin Sabi ko, maganda dun sa atin. Maganda dito sa atin. Kaya nayaya ko ditong pumunta. Sabi niya, oo nga Kanina pa nga ako naghihintay sa inyo Nag-isip ako. Sabi ko, sino kayang inyo? Siguro yung lola. At saka yung bata, hinihintay niya. Pero parang nagdududa ako sa mga actions ng lolo, ng matandang lalaki. Kasi parang excited siya na nakita kami na may kasama yung lola. Sabi ko, okay siyempre again, dahil lakas loob, bata pa kasi, walang takot, go kami doon, umakyat kami, maputik pa nga that time inakyat namin yung, walang hagdan, pero may mga na sila, parang na-carve sila na parang pwede mo. Sa lupa. Parang may ginawa silang hagdan paakyat. Okay. Using the lupa lang. So nakaraos kami kahit hindi kami taga bukid or nakapunta kami doon sa tuktok ng nila kung saan may kubo. Okay. Sabi ko, nakita ko, parang maganda to May dala akong camera, syempre. Sabi ko, ang ganda pala dito. Syempre, naninibago kasi mga puno. Tapos makikita mo sa baba yung mga ibang bukid din. Kung makikita mo maganda talaga. Maganda talaga yung... Maganda talaga. Typical na bukid na sa probinsya. 360 degrees. Maganda siya. Kasi may mga bukid. Siguro nakikita namin yung portion ng... Yun yung na-discover namin Huli na naming na-discover. So habang nagsa-sightseeing kami doon, syempre chinek ko yung oras. Sabi ko 3 oras pala tayong naglakad. 3 ilog at saka 3 bundok. 3 oras kaming naglakad. Sabi ko, hindi lang naman tayo umupo or dire-diretso. Nag-break dire-diretso. Parang na-feel ko at saka na-realize ko nung after nung nangyari yun, parang na-hypnotize na siguro kami kung bakit napasunod kami doon sa lugar nila. So nung nandun na kami, yung ginawa namin, syempre, may nangyari. Ano nangyari? Okay. Tapos nagpictorial kami sa sa nature or syempre sa mga sceneries doon. Yes, of Tapos course. syempre kumain kami sa mga bitbit naming sa bags Snacks namin. sa baon nyo. May lunch kami. Pero eto nangyari. Nakikita namin na parang parang uulan. Medyo mataas yung ng araw kasi 12 halos ng tanghali yun. And based sa mga nabasa ko at saka sa mga narinig ko sa mga kwento, peak daw yun
ng mga powers, ng mga hindi natin nakikita. Okay. Yun daw yung ano doon yung nasabi sa akin. Pero that time, dahil nga walang alam, wala kaming pakialam. Oo. Kasi hindi naman namin naisip na kung ano yung meron doon sa lugar na yun. As in, wala talaga kaming may ma-fail that time. Oo. So, syempre nagpipicture-picture kami. Siguro walang 30 minutes kumain, nagpicture and everything. Nag-decide kaming bumaba kasi nga parang uulan. Okay. Despite sa tirik ng araw, mataas ang tirik ng araw, parang uulan pa rin. Sabi ko, ano ba naman to? Sunny day naman sana, pero parang maano pa, mapopurnada pa. Yes. So, nag-decide kaming hinayaan kasi nila kaming mag-asawa na maglibot-libot doon sa bukid na yun. Tapos syempre dadaanan namin yung bahay nila bago kami makababa doon sa ilog na naman. Oo, pabalik na. Oo, pabalik. So nagpaalam kami. Pwedeng mauna na kaming umuwi kasi parang maabutan kami ng ulan And it's really 12 ng tanghali yun nung nagpaalam kami. Mga 12 ng tanghali yun nung nagpaalam kami. Basta estimated ko lang yung 3 hours na travel namin. More or less. Basta yung nung nagpaalam kami, 12:00 yun yata ng tanghali. So ngayon, sabi kasi ng lolo, nagluto ako, sabi niya. Nagluto ako ng gulay at saka ng isda, sabi niya. Dito na kayo mananghalian. Yun ang sabi sa akin ng lolo, lalaki. So syempre nagtinginan kami ni Marty, ng kasama ko. Sa totoo naman talaga, busog kami sa mga canned goods na namin. So talagang nagsabi kami, politely, pwedeng hawidan mo na lang. Sa Ilonggo yun, hawidan, meaning, pass. Parang pass. Rain check sa English. Pass na lang, pwedeng sa inyo na lang muna yan kasi nagmamadali kaming umuwi. Sabi niya, nagluto talaga ako para sa inyo parang kino-convince niya din kami nicely that time. Oo, kasi nakita namin parang may kinuha siyang mga gulay doon sa bakuran nila sa likod ng bahay nila ng kubo. Talagang nag-prepare sila bago kami paalis na kayo. Bago kami paalis, nag-prepare sila, parang na-notice ko yun. Tapos nung nagsabi ulit kami na talagang hindi kami pwedeng magpaiwan ng matagal kasi kailangan na namin umalis. Kasi alam namin 3 oras halos yung paglalakad. Oo. Siyempre, siguro medyo na siya, medyo na-offend siya, na-upset. Talaga? Sabi niya, oo, na-upset siya. Sabi niya, hindi talaga kayo makakaalis dito kung hindi kayo kakain. Yun ang sabi niya sa amin. Sabi ko, ano? Nagulat ako. Bakit parang medyo na... Oo. Yung mata niya, biglang lumaki ng na may parang galit na parang wala namang dapat ikakagalit kasi sinabi naman namin na busog na kami sa kinain namin. Sabi, hindi talaga kayo makakaalis dito kung hindi kayo kakain. At saka syempre, may nanotice ako, medyo may saliva na sa ng mouth niya. Okay. May mga na siya. Oo. Parang may na-observe na ako na hindi normal. O hindi lang natin alam. So parang madaming laway na yung bibig niya. Nalaway na yun, oo. Parang niya, siguro sa kakasalita niya, naglalaway siya. Siguro, dahil siyempre, matanda na rin siya. Pero may mga matanda rin ako nakausap na hindi naman naglalaway. Parang ganun ba? Siguro hindi lang natin alam. That time, iniisip ko, bahala ka na kung ano yung reaction mo basta uuwi kami. Pero napasagot yung kasama ko. Oo. Sabi, hindi na talaga to tamang mga sinasabi mo Nagmura siya. Sabi niya, putang ina. Sabi niya, putang ina. Ba't hindi nyo kami papauwiin kung hindi kami kakain? Hindi na tama to.
Ay, sabi niya, hindi pwede to. O kahit ano pang pang-tapangan yung ipapakita niyo sa amin. Hindi niyo kami mapipigilan. Mm-mm. So sabay namin walk out, naglalakad na kami. Halos hindi ko na alam kung paano ko ilalakbayin yung hakdan kasi syempre steep yun. Oo. Lupa yun, steep. Pababa doon sa third na ilog na dinaanan namin. So from that hill, third na hill, bumaba kami doon sa third na ilog na nadaanan namin. So doon kami nagkakaproblema na kung saan kami dadaan habang nasa ilog na kami. Oo. Tumatakbo kami. Pero hindi namin alam kung saan aakyat na hill. Okay. Oo. So syempre, pasimple kami pero sa totoo lang, takot na takot ako. Oo. Takot na takot ako. Okay, may nakakasalubong na kami. May mga nakasakay sa kalabaw. Syempre siguro, ipagpalagay natin, palabas nila, yung hanap buhay nila is farming. Oo. Tapos, syempre, hindi naman ako nag-iisip na aswang sila agad. Oo. Kasi nga, wala pa namang abnormal na nangyayari except sinabi niya na hindi daw kami makakauwi kung hindi kami kakain. Parang doon lang talaga ako nagduda sa pagkatao nila. Oo. So habang nasa ilog kami, may mga nakakasalubong nga kaming naglalakad na nakasakay sa kalabaw yung iba. Nagtatanong kami, Kuya, sabi namin, saan po yung daan dito paakyat sa second hill, kumbaga? Pauwi doon sa dam. Doon sa ilog sa dam. Mm-mm. So wala, tinuro lang nila sa amin. Nagturo lang sila. Yung kamay nila nakaturo lang doon somewhere pero hindi talaga clear, hindi klaro kung saan doon talaga yung dadaanan namin paakyat. So what we did was talagang nagbakasakali lang kami sa kalayo-layo ng ilog na nilakad namin. Sinubukan lang namin umakyat sa second hill para lang makalayo. Makalayo at saka makikita namin kung saan yung daanan naman papunta sa pangalawang ilog na yun. Yes, oo. Kung saan kami dumaan kasi wala na effect yung mga tali-tali namin Hindi nyo na nakikita. Wala na kayo nakita nun. Siyempre malayo na yung nalakad namin. Siguro pang isang bukid lang yung namin. Yung nalagyan namin na tali na mga puno. Alternate na mga puno. Yung madadaanan namin, every hill is wala talagang malawak na path, kundi talagang masyadong makitid lang na path na parang nagkalbo lang dahil sa may mga dumadaan. Oo. Yung grass ba na parang tinadaanan palagi. Yes, oo. Yung gilid at gilid namin, puros yung mga kahoy at saka yung iba sa sobrang malago ng mga dahon at branches ng kahoy. Hindi na namin makikita yung mga trunks mismo ng kahoy dahil sa sobrang, kumbaga, malalaking kahoy yung gandun. Hindi ko lang kilala lahat ng mga kahoy. Pero syempre kung makikita ko yung mga kahoy siguro sa internet, sa encyclopedia or maituturo ko pa naman. So hindi lang talaga ako nag-research kung ano yung mga kahoy na yun. Syempre. Survival mode ka na. Survival mode ako. Sabi ko, ibang klase ito. Tsaka alam mo, sa second hill, may mga naririnig na akong kurukuto. Yung kurukuto dito sa amin, sa Iloilo or sa ang part ng Visayas, yung kurukuto is yung kurukuto. Yung ibon yun. Pero may mga naririnig kaming kwento noon na pag may mga ibong ganyan, alaga daw sila ng mga masasamang like, mga kwak-kwak na, kwak-kwak, I mean wak-wak na mga aswang. Kuto, tapos yung kuto. Sabi ko, ibon yun. Sabi ko, ibang klase ito. Ibang klase na yung nararamdaman ko. Alam mo yung buko, hindi ko maintindihan. Tumatayo yung buko, pero hindi siya tumatayo, pero feeling ko tumatayo. Sabi ko, sandali lang, tumatayo ba yung buko? Hindi pero feeling ko, parang binubunot yung sa sobrang takot siguro na naramdaman ko. Ibang energy yung nafe-feel ko. Siyempre,
feeling ko tumatakbo ako na hindi ako nakalapag sa sa lupa. Sa bilis ng takbo nyo, ganon? Sa bilis ng takbo ko, feeling ko lumilipad ako. Oo. Grabe, parang umaangat ako na hindi ko maalaman. Siguro sobrang bigat or yung sobrang energy, bigat ng energy na nasa paligid namin, yun siguro. Oo. That made the feeling na gano'n, na yung parang akala ko tumatayo yung buko, na parang hinuhugot, pero hindi. Tapos tumatakbo ako, na feeling ko, malayo na yung tinatakbo ko, pero parang hindi pa rin ako. Yung speed, parang hindi pa rin. Yes. Parang hindi ako makatakbo ng mabilis. Oo. Parang may mga humahatak na magnet. Oo. Hindi ko alam kung nahi-hypnotize kami or minamagnet or sa takot. Kasi yung narinig kong sa mga kwento ng mga sa matatanda namin, pag may mga ganyan, may mga alaga daw yan sila na pinapasunod sa inyo or sumusunod sa amin. Yung mga kurukoto na ibon yun, hindi ko alam kung anong klaseng ibon yun sa Tagalog, pero basta kurukoto kasi yun yung Yun they yung sound sound, like kuto. Sabi ko, oh my God, sabi ko hindi na to normal. At saka yung sound daw, pag sinabing mahina, yung sound na yun, ibig sabihin they are nearby. Okay. Nasa mo lang, malapit lang sa'yo. Malapit sa'yo. Oo. Pag malakas daw, medyo malayo-layo pa sila. Kaso, yung narinig ko, mahina. Oo. Meaning, nandun na sila sa malapit namin. na. Oo, malapit sa amin. At saka syempre, parang may humahampas. Diyos ko, parang tumatayo yung balahibo ko ngayon parang nandun ako sa hinayon Pero parang anong humahampas? Anong humahampas? May humahampas na hangin dun sa mga branches, sa mga kahoy. Oo. So, ibig sabihin, ano kaya? Parang nandun sila sa loob ng dumadaan, parang ganun. Parang feel ko, parang doon sila dumadaan sabi ko nga sa'yo, hindi ko makikita yung trunk ng kahoy kasi sobrang malago yung mga branches at mga dahon ng ng kahoy. Feeling ko doon sila dumadaan. Kaya nakikita ko talaga yung paghampas ng mga, sabi ko, hindi naman to normal na hangin. Pero feeling ko, hindi talaga ako maalis kung saan ako. Yes. Parang napahina ako ng pahina na tumatakbo ako pero parang hindi naman ganun kabilis yung takbo ko. Pero parang may mga time nga na parang tumatakbo ako pero parang andun pa rin ako sa kinatatayuan Same ko. spot, yes. Hindi ko lang alam kung yun ang feeling ko dahil siguro sa nervyo, sa takot and everything. Pero yung nakita ko sa mga movies noon, parang ngayon ko lang nakarelate ako. Kasi parang doon talaga yung feeling na hindi lang yung mahina ang energy na na-feel mo, hindi Parang hindi mo nga sila nakikita, hindi mo nakikita yung itsura, pero parang feeling mo, nakahatak ka nila. Parang, hindi ka makakaalis. Okay, so struggle. Struggle kami ng struggle. Tapos, we are trying to look for the second yata na ilog. Kung saan kami dumaan. Kasi pangalawang hill na yon. So, yung pangalawang ilog, kailangan naming makababa. Medyo paikot-ikot kami doon sa bundok na yon, sa second na bundok na yon na hill. At saka may mga nakakasalubong akong mga tao. Okay. Humingi ako ng direction. Parang yung itsura nila parang scarecrow Akala ko scarecrow. Ng mga tao? Parang scarecrow. Hindi ko nakita yung mukha sa una, pero scarecrow kasi yung outfit. Yung outfit, Yung buri, yung hat. Farmer na an outfit na talaga. Akala ko scarecrow, yun pala taong nakaupo doon sa parang may shed silang pahingaan. Sa mga probinsya ganon yun Yes, yung mga pahingaan sila kung saan sila nagtatanim. Nagtanong ako, kuya, hindi namin talaga makita yung Sabi ko, bakit ngayon ko lang nakita yung taong to? Kanina pa kami umiikot sa walang katao-tao. Sabi ko, kuya, saan po yung daan? Papunta doon sa ilog kung saan kami bababa, papunta doon sa dam.
na doon sa bungad na ng dam. Syempre tinuro niya rin sa amin kunwari yung direction. Oo. Pero syempre yung direksyon na yun, sa totoo lang, hindi rin wala ring daan papunta doon sa ilog. Tapos na-notice ko sa mata niya, hindi ko alam kung nagmamariwana siya, pero mapula. Mapula yung mata niya, at saka yung age niya siguro, mga nasa middle age, mga 40s, ganun. Hindi siya matanda pa. Tapos syempre, pag nagsalita siya, hindi kaaya-aya yung ngipin at saka yung medyo naglalaway din. Parang may mga na-notice na ako na parang yung mga mata nila at saka yung mga laway na lumalabas. Sabi ko parang siguro taga dito lang. Siguro sila. Siguro mga ganyan. Siguro lahat. Mga itsura nila. Sobrang kong takot. Niisip ko bakit mapula yung mata. Hey, lalaki yun. So takbo na naman kami doon. Kung saan yung direksyon na tinuro sinabi niya. Wala. Siguro inabot na kami ng kasi kung more or less 3 hours yung lakbay namin pupunta, syempre iniisip ko rin, ganun din yung pauwi namin. Or baka, mas lalagpas pa sa 3 oras kasi hindi namin alam kung saan wala dadaan. Kayo. Wala kami. Sa paikot-ikot namin, inabot na kami ng ilang oras doon. Sa second hill talaga, nasta kayo sa second hill? Oo, nasta kami sa second hill. Hanggang sa syempre, alam mo kung habang tumatakbo ka na hindi ka naman nakakaalis pala sa tinatakbuhan mo. Alam mo, I am praying. Sabi ko, Lord, please tulungan mo naman ako. Hindi namin alam kung ano at saka saan kami dadaan. Lord, please help me. Grabe yung prayers ko. Yes. That time, syempre naniniwala ako sa Diyos. Yes. I called for help sa Kanya. I prayed a lot. I prayed much. Nung time na yun, sabi ko, Lord, alam ko, You will deliver us. Sabi ko, help us. Sabi ko, i-guide mo kami. Kasi sobra na yung takot ko Yung hindi na kami makaalis-alis doon. Sabi ko, iba tong lugar na napuntahan namin. Bakit ganito? Alam mo, walang 30 minutes sa paikot-ikot namin. May narinig yung kasama ko, si Martin. May narinig na siyang parang, yung ilog na. Okay. Sound ng ilog ng river. Naririnig niya. Sabi niya, Jen, narinig mo yun? Sabi ko, hindi. Sobrang takot ko, hindi ko narinig. Siya yung ginamit. Siya naman yung ginamit ng Panginoon siguro na narinig niya kung saan galing yung sound ng ilog. Nga doon, sundan lang natin yung yung sound, yung tunog ng ng ilog. Oh my God, finally nakita namin yung pangalawang ilog. Nakababa kami. Sabi niya, nandito na tayo. Sabi ko, Lord, hindi mo naman talaga ako final. Sabi ko, please, pauwiin mo na kami. O syempre, alam ko, may makakasalubong na naman kaming mga tao, pero hindi ganoon kadami. May mga nakasakay sa kalabaw, sa ilog na yun Kasi syempre, gusto siguro nilang iligaw kami. Hindi kasi sila nagtuturo ng tamang direksyon. So, nandun sabi na ng mga nakasalubong namin, Ni, saan ba kayo galing? Hindi pa nga ako nakasagot. May nagsalita na sa likod niyang isang matanda din. Doon ba kayo galing kay Santa? Alam na nila. I really forgot the name. Gusto kong i-recall yun, pero yun ang nakalimutan ko. Alam nila kung saan kami galing. Saan kami galing. Kasi nag-mention sila ng pangalan ng mag-asawa Oo. Oh my God, sabi ko. Doon ba kayo galing? Halimbawa, doon kay Lolo at saka kay Lola. Doon ba kayo galing? Hindi na ako sumagot kasi wala na akong tiwala. Oo naman. Hindi na ako sumagot. Nagtanong na lang ako ulit, saan po talaga yung daan dito? Papunta sa napaakyat na sa pangalawang hill para makabalik na kami doon sa ilog papunta sa dam.
sa unang ilog na dinaanan namin. Oo. Syempre, as usual, tinuro niya sa akin kung saan yung daan. Pero wala pa rin kaming makikitang paakyat na Yes, daan. oo. Puros mga kahoy na lang yung nadadaanan namin at ilog. So talaga sa kahoy, talagang parang gubat yung inaakyat nyo. Oo, upa talaga. Walang path, as in walang path talaga. Oo. Walang pass talaga. Oo. Yung nadadaanan namin yun, yung mga grass, Yes. mga tanim and everything. Pero walang direksyon kung mapa-right ka or Yes, left. oo. Wala. Oo. Bahala ka kung saan ka dadaan. Oo. Sabi ko nga kung hindi ka doon talagang hindi mo talaga malalaman kung saan yung daan eh. So, nakita namin sa awa ng Diyos, may nakita kaming path paakyat sa hill na yon. Sa hill na yun, oo. Third hill Oo. na. Pabalik. Technically first hill. Pabalik. Oo. So habang nandun na kami, syempre isang ilog na lang yung hahanapin namin. Oo. Tatagalan pa kami sa third hill, in fairness. Oo. Tsaka may nakasalubong na naman ako. Diyos ko, palagi na lang akong may nakakasalubong. Kasi yung kasama ko, iba rin yung direksyon na, medyo naghahanap din kasi siya ng ng daan. Oo. So medyo iba yung dinadaanan ko, iba rin yung gusto niyang talaga? Pero nagkakakita kayo? Nakikita kami. Kasi Okay. binabalikan niya ako eh. Okay. Pero nagkakahiwalay kayo na... Nakahiwalay kami para ituturo niya or ituturo ko kung saan yung daan. Okay. Oo. Parang lang kami, nag-teamwork lang kami na Oo. kung sakali dito tayo na puno Yes. or Oo. para may landmark. Sa awa naman ng Diyos, parang hindi naman nagligaw yung isa't isa. Nakikita pa rin kami. Kahit papaano. Ngayon, ako yung nakasalubong. Sabi ko, uy, ito yung ito yung isang bench na dinaanan ko kanina. Parang tama na to. Oo. Ito na yung isang bench na nadaanan ko kanina. Tapos may fence na parang wala namang bahay pero may bakod. So hindi na namin nakita kung saan kami nagtali. Kasi syempre baka kinuha na ng mga taga doon. Posible. Posible. Talagang niligaw kami. At saka take note, yung dalawang matandang babae, tinanong na naman kami, uy, saan kayo galing? O bakit naliligaw kayo? Kunwari pa kayo, sabi ko. Naliligaw Oo. Doon pa. Eto, may binanggit na naman silang pangalan, pareho doon sa na isa. mag-asawa. Oo. Tapos this time, yung itsura ng dalawang matandang babae na yon, walang bridge yung dito. Oo, sa bibig. Sa nose. Sa bibig, walang bridge, flat na flat. Sabi ko, oh my God, hindi to aswang, baka elemento to. Kasi may comics din noon, di ba? May mga pelikula. Yes. Siyempre, nakikita ko rin yung mga ganon. Oo. Sabi ko, hindi to aswang. Baka mga elemento to, naglalaro na sa isip ko. Oo. Tapos syempre, as usual, hindi maganda yung ngipin. Medyo brownish. Saka syempre, pag nagsasalita, tumatalsik, naglalaway. Oo. Ganun. So consistent yun. Consistent sa kanila yun na sa lugar na yan na yung parang sa salita may okay. Sige. Naglalaway. Tapos walang bridge dito, dalawa sila. So, bakit ano ba kayo twin? Kasi bakit pareho kayong walang bridge dito sa may bibig? Tapos yung mata nyo, syempre parang nagmariwana kayo. Namumula rin mata ng mga lola? Namumula. Dalawang babae? Namumula, oo. Oo. Alam nila. Sa kalayo-layo ng pinanggalingan namin doon na bahay sa ikatatlong hill, bakit alam nila na doon kami pumunta? Syempre hindi lang naman sila yung may bahay doon. Oo nga. Siguro, hindi ko alam, baka leader nila yung tinuturo nila kung saan kami nanggaling. Hindi ko lang alam. Oo. So finally, nakita namin sa hill na yon, yung daanan na naman sa ilog. Okay. Sa ilog na doon kami unang dumaan. Nilakad niya malayo, oo. Malayo. So syempre, yung ilog, syempre as usual, hindi ganun kalalim yung tubig kasi hindi naman umuulan pa. Pero we're trying to catch up na hindi kami maabutan ng ulan kasi nga may mga ilog talaga kaming dadaanan. At saka sa sobrang nervyos ko, hindi talaga ako nakaramdam ng pagod. Yes. Pero
Pero nakikita ko pa tong mga batong to, mga puting malalaking bato sa ilog na yun. Na-notice namin, masyadong malansa. Ano? Malansa. Malangsa, oo. Oo, malansa. Sabi ko, bakit kaya malansa tong ilog na to? Eh, di ba ito yung ginagawang tubig, Oo. yung pinaprocess water source doon sa atin, kung sa Manila pa, Maynilad or Oo, yes. Manila Water District, ganon. Eh yung bato, nakita ko na naman, may mga nakastick doon na mga medyo dugo. Oh, hindi ganoon kadaming dugo pero may mga Meron. dugo. Oo. Alongside sa tubig ng ilog, Oo. sa mga dinadaanan ko. Sabi ko, bakit may mga bakat-bakat ng dugo? Oo. Kasi syempre natatangay, di ba? Free flowing yung river. Yes. Oo. So doon ko parang kinokonek ko na yung kinokonek ko na yung mga data na nakikita ko. Sabi ko, ayos to wala akong pakialam kanina. Pero ngayon pa lang ako lahat pansin mo na lahat. Oo. Napapansin ko na lahat Parang ngayon lang ako may utak, sabi ko. Kasi syempre kanina overwhelmed ako, ang ganda-ganda. Tapos syempre kasama mo pa boyfriend mo noon. So, parang wala kang pakialam sa mangyayari doon. Yun pala iba talaga. So hindi tumigil yung yung pagtataka, yung wonders and everything questions sa isip ko saka sa kasama ko. Hindi mo na notice na sabi ko nga malansa talaga yung sa unang ilog na dinaanan namin. Oo, considering na nadaanan nyo na yan earlier, hindi nyo napansin. Hindi namin napansin. Oo. So ngayon, hindi ko nga alam kung paano ko naglakad. Kung yung sapatos ko, tinanggal ko kasi talaga. Mabato. Malakas yung current ng ilog. So, pilit namin hinahanap. Medyo palayo pa rin yung bungad ng dam na yun. Yes. Na dinaan. Ang layo pala ng nilakad namin. Sa totoo lang. Doon ko lang na-realize nung pabalik na kami. Masyadong malayo. Paano ko kaya kinaya to kanina? Sabi ko. Hindi ko lang alam kung ano yung na-hypnotize nga ako. Sabi ko nga, di ba? Kaya nakaya kong lakarin yun papunta doon sa third hill at saka sa 3 ilog na yun. So ngayon, finally, sa sobrang syempre hindi kami tumigil sa paglalakad. Talagang nakita namin yung Lord. Sabi ko, andito nakita ko na yung dam. Sabi ko nakita ko na yung dam. Andun na yung bunga, doon kami bumaba kanina. Sabi ko, Lord, sana makatawid kami ng safe. Nakatawid kami, nakakyat kami doon. Yay, andun na kami. Sabi ko, it's over. Sabi ko, na tayo. Siyempre, sasakay na kami ng tricycle. Tapos, nakitay kami. Siyempre, hindi all the time may mga tricycle doon May dumadaan. Kasi, siyempre, pila-pila din sila. Tapos, babalik na naman yung naghatid doon sa may terminal. Babalik na naman doon sa may bungad ng dam. Kasi talagang ginagawa nila siguro tourist attraction or whatever, field trip, minsan doon Kaya lang yung nangyari kasi kami, 2 lang kami. Kaya siguro, ginaid kami ng matandang yun. So, happy na ako. Uwi na ako. Ang oras, time check is 3:30 ng hapon kami nakarating doon. May araw pa. May araw pa. Pero medyo it's about to rain. Hard. It's about to rain hard. Kasi nakikita namin Sabi ko, buti naman hindi tayo nabutan. Pero nung na kami, from tricycle, nahatid na kami doon sa jeep. Sa jeep mismo, umulan ng malakas. Okay, wow. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, buti na lang, hindi tayo hindi kasi syempre may tendency doon. Bumabaha yung dam na yan. Okay. Buti wala kayo doon nung naglalakad. Hindi umulan. Yes. Kasi it was Baguio months yun nung pumunta kami, nakalimutan ko kung yun, November yata yun. Talagang tag-ulan, tag-bagyo. November yun yata yung pagpunta namin doon. Akala ko, absuelto na kami. Di gutom. Sabi ko, sige, punta tayo doon. Pumunta kami sa isang place sa Iloilo. It's called Villa.
Marami kasing seafood restaurants sa Villa dito. Mm. So anyways, nag-lunch kami doon between for mga alas 5 siguro kasi nag-travel pa Oo. kami. Oo, nag-tricycle at jeep pa kayo. Ano na, papunta ng 6 o'clock ng gabi. Oo. Kung baga. 3:30 kami yun nung nasa kami doon. Nag-travel kami sobra 1 hour. So after nun, kumain kami. O ngayon, we had a conversation. Kayong dalawa? Kaming dalawa. Mm. Kumain kami, nag-order. Itong kasama ko, madaldal to eh. Oo. Pero bakit, ewan ko kung bakit. Hindi, yung kasama ko doon, si Martin. Oo, yes, oo. Ewan ko kung that time, nakayuko siya. Sabi ko lang, yaka. Sabi ko, kakain na tayo. Oo. Sarap-sarap ng pagkain eh. Siyempre, nasa Iloilo kami. Masarap talaga yung mga pagkain. Yes, oo. The talaba, the fish, may mga sabaw-sabaw pa, the native chicken and the likes. Anyways, eto lang yun. Minsan nagre-respond siya sa akin, minsan hindi. Okay. Tapos, hindi ko talaga siya tinitingnan kasi gutom ako eh. Oo. Pero notice ko na, naiinis na ako. Oo. Sabi ko, hindi po pa napansin yung mga tao doon. Mga siraulo, no? Sabi ko parang laing ginhawa yun eh. Ibig sabihin, masamang laing ginhawa sa amin. In Ilonggo. In Tagalog, masamang nilalang. Oo. Parang ganon. Nung tiningnan ko siya, alam mo, namumula din yung mata niya. Oh my God. Tapos naglalaway din yung Seryoso? Oo. yung bunganga niya. Oo. Seryoso. Oo. Sabi ko lang niya. Hindi ako makapaniwala. At first na glimpse, hindi ko inisip na baka aswang siya or naging aswang. Oo. Siyempre kasama ko siya eh. Wala naman nakagat sa amin. Oo. Wala namang nangyaring encounter. Kasi nga hindi namin nakita kung ano yung mga humabol sa amin. Hindi namin nakikita. Alam ko may naghahabol sa amin noon eh. Oo. Kaya lang nakatago nga doon, sabi ko, sa mga kahoy. Sa kahoy. At naririnig namin yung kurukuto. Kasi we really heard yung ibon na yun na sinasabing yun daw yung mga alaga ng mga aswang or whatever na nilalang. Alam namin yun at saka naramdaman ko kasi ibang nervyos at ibang umahatak sa akin eh. Kumbaga, may pumipigil sa akin sa pagtatakbo. Nung nakatingin na siya sa akin, sa sobrang daldal ko, kinagat niya yung braso ko. Ha? Ay, bitin. Bago kayo magalit at mag-react, explain ko lang bakit nakasplit sa 2 part yung episode. Naging busy ako sa trabaho at di talaga makasingit ng edit. So since mahaba yung kwento ni Jen, inedit ko muna yung first part. Tapos sa Thursday naman, this week, ilang araw lang naman, ilalabas natin ang part 2 pag natapos ko na i-edit. Halloween naman at malamang lalabas kayo para mag-trick or treat or mag-Halloween party. So, okay lang na may konting bitin sa kwento. Maraming salamat uli syempre kay Sir Ice and kay Miss Jen sa pagdesisyon nyong maikwento sa amin ang nangyari sa Iloilo. Sa Thursday, malalaman natin kung bakit nakagat si Jen at kung anong ginawa nila para maremedyohan ito. Gaya nung sinabi ko sa simula, parang maraming mapagkukunang aral sa mga nangyari kay Jen. Hindi ko na syempre iisa-isahin pero pakinggan nyo na lang ulit. Pagpapasok ka sa sitwasyon na wala kang alam, mas mabuting meron kang presence of mind sa lahat ng tao at bagay na maiengkwentro mo. Kung ito ang unang episode na napakinggan mo, magandang gabi, kaibigan. Ang Paranormal Podcast ay koleksyon ng mga interview ng mga taong naka-experience ng mga paranormal na pangyayari firsthand. Minsan nakaka-crossover ang mga kwento at minsan kagaya nitong kwento na tungkol lang sa adventure ni Jen at ng ex-jowa niya sa kagubatan. Sa totoo lang, gusto ko gawing title na may aswang sa title para clickbait no? Pero naisip ko lang na di ata lahat nung naengkwentro nila Jen ay aswang.
Kaya't ayan, enkwentro sa Iloilo na lang muna. Meron ka rin bang na-experience kagaya nung kay Jen? Baka gusto mo share yan. Email mo lang yan sa paranormalsph@gmail.com or pwede mo rin kwento yan via chat sa Discord channel. Kung gusto mo mag-join sa Discord, ilalagay ko ang invite link sa show notes. Click mo lang yung invite link para maka-join. Paalala lang, pakibasa na lang ang rules dun sa Discord server bago kayo makipagbardagulan. Kung first-time listener ka at na-enjoy mo yung mga ganitong kwentuhan, baka gusto mong mag-subscribe sa podcast para malaman mo if may bagong upload. Hey, dapat ka nga mag-subscribe kasi kailangan mo abangan ang part 2 nitong kwento. So subscribe na sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, X, at sa TikTok Turnits TikTok Tax. Naalala ko lang, may nagsabi sa akin na listener na gusto niya makita yung mga pinag-uusapan minsan sa podcast na images. Kunyari may nare-refer kaming images pag may pinakita nga sa Zoom call. Actually, kung nakasubscribe kayo sa YouTube, makikita nyo yun doon. Kadalasan pag may image na pinag-uusapan, pinapakita ko yan sa YouTube version ng episode. Pass muna tayo sa comments portion this week at busy ang lolo nyo. Madaming deadline. Pero syempre kahit busy ako, di tayo makakalimot magpasalamat sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. J, Z, Christine, JT, JD, K, B, Justine, Leia, May, Shibune, and Ola. Thank you for all your support. Kung gusto nyong suportahan ng podcast sa ganitong paraan, pwede nyo check ang Patreon and coffee links sa show notes. May nagtatanong minsan kung gusto nila mag-join sa mga calls ng live para dun sila makapagtanong. Meron tayong tier sa Patreon para maka-join sa calls at makakuha ng early episodes. Of course, you can always support in other ways. Pwede kang makinig habang nakasakay ka sa jeep. Lakasan mo ang volume para maistorbo lahat ng katabi mo. Pwede rin namang hindi. Pwede rin namang mag-share ng favorite episode mo sa kaibigan mong mahilig sa mga kwentong kababalaghan. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. This podcast is an independently produced podcast and I would appreciate it if you can please rate the podcast on your preferred podcast platform. Spotify has a rating system. You can rate us there or give us likes every time you watch a video on YouTube or Facebook. Back in a man. One click lang yan. Again, thank you. Thank you to everyone. Thank you to the people who have shared their stories, to the people who listen, and to the entities who choose to guide us on our current journey. Please stay safe. Andiyan ka pa ba? Walang LL ngayon. Next week na lang. Kung para alanganin yung sound, ako ay naka-remote mic sa ibang lugar, off location, off studio. Kaya, ayan, nagre-record ako first time sa ibang lugar kasi yun nga, busy si lolo mo. Ingat tayo lahat. Abangan nyo ang part 2. Ay, hindi. Andiyan ka na rin. Gusto mo makarinig ng parte ng part 2? Naghintay ka na rin, you know? Bigyan kita ng 2 minutes. 2 minutes lang 2 minutes. Okay, ayan, sige. Bitin ulit to, pero 2 minutes. Kagat niya yung braso ko, dalawang kagat.
Seryoso? Oo, kinagat niya. Sa sobrang inis niya siguro sa akin. Oo. Sabi ko, akala ko unang-una, akala ko naglalambing lang ang ogag. Yun pala, hindi. Kinagat Iba. ang kamay mo. Oo. Yan, dumugo. Hindi, syempre kasi bago dumugo, talagang tinanggal ko. Hinila mo na, oo. Akala ko yung unang kagat, lambing lang eh. Dalawa yung kagat niya. Dito sa left hand ko. Sa Oo. left na braso. Sa forehand ba to? Forehand yan, forehand. Forearm. Forearm, I mean. Forearm. Oo. Ito lang, sa left forearm ko, dalawa ang kagat. Sabi ko, oops, okay ka lang ba? Oo. Syempre, tinapos ko na yung kain ko. At saka, syempre, nag-bill out ako. Sabi ko, parang wala sa sarili eh. Oo. Tumawag na kami ng taxi. Kasi after Ano ka tawag ng PO? PU. Oo. Yung PU sa amin noon, kasi public utility, whatever. Basta PU. Oo. Taxi kung sa Manila. Oo. Tumawag ako ng taxi. Itong taxing to, sabi ko sa kanya, sabi ko, kuya, parang may hindi normal na nangyayari sa amin. Pwede bang dalhin mo kami sa manggagamot? Yun ang diretso kong sinabi. Oo, Tulungan mo kami. Sabi ko, kasi kinagat ako ng kasama ko eh. Hindi naman to tuwang eh. Oo. Pero nagdududa ako kasi parang it seems like yung itsura niya parang naging Iba. kagaya ng mga nakasalubong ko doon sa bundok. Yes. Eh yung taxi, panay yung tingin sa amin sa likod. Sige, sabi ma'am, sige ma'am, may mga alam ako kasi may mga pasahero akong naghahanap ng manggagamot minsan. So, dahil alam ng mga pasahero niya, parang syempre, ginawa niya na rin sigurong, napin niya na rin sa isip niya na doon yung may mga manggagamot na ganito. Oo.